Nakuha ng kasintahan ko palabas ng kama at nagtungo sa kanyang katabing silid sa hotel para maghanda para sa araw. Palagi kaming nagpapareserba ng dalawang magkatabing kwarto na may konektadong pinto para maiwasan ang hinala. Hindi maganda kung matuklasan ang aming relasyon. Ako ang executive assistant ni Dan, at magkasama na kaming nagtatrabaho ng higit sa 2 taon, at magkasintahan sa halos buong panahong iyon. Dahil sa aking papel, madalas kaming magkasamang naglalakbay sa buong bansa para sa mga pagpupulong at kumperensya, na nagbibigay sa amin ng maraming oras na magkasama nang hindi nagdudulot ng pag-aalala. May asawa ako, at ang asawa ko ay nanatili sa bahay. Ang pagpapakasal namin ay isang mabilisang kasal sa edad na 18 matapos akong mabuntis sa nobyo ko sa high school, si Alan. Nang malaman ng aming mga magulang, gusto ng mga magulang ko na ipaampon ko ang sanggol, ngunit iginiit ng mga magulang niya na panatilihin namin siya at nag-alok ng tulong. Sinuportahan ako ni Alan sa buong pagbubuntis sa kabila ng panghuhusga mula sa iba. Pagkatapos ng isang mahirap na panganganak, tinanggap namin ang aming anak na babae, si Lauren, 2 araw pagkatapos ng aking 19 na kaarawan at nagpasyang panatilihin siya. Halos itakwil ako ng mga magulang ko, kaya lumipat kami sa mga magulang ni Alan, na tumulong sa pagpapalaki kay Lauren. Pagkatapos naming makapagtapos, nakakuha kaming pareho ng trabaho, nagpakasal sa isang simpleng seremonya, at lumipat sa isang maliit na bahay. Ang aming mga plano para sa unibersidad ay ipinagpaliban ng magkaroon kami ng isa pang anak na babae, si Emma. Sa sumunod na dekada, sa pagsusumikap at suporta, nakakuha kaming pareho ng mga degree sa unibersidad habang nagtatrabaho ng part-time at pinalaki ang aming mga anak na babae. Napakalapit ni Alan sa mga batang babae, ngunit ang aking relasyon sa kanila ay tensyonado. Madalas kaming nag-aaway, at kung minsan ay kinamumuhian ko sila, sinisisi sila sa buhay na kinailangan kong talikuran. Pagkatapos kong makapagtapos, naging executive assistant ako ni Dan Johnson, ang business development manager para sa isang kumpanya ng medical device. Ako ay 32 taong gulang, at siya ay 41. Mabilis kaming naging isang malakas na profesional na grupo, at mahal ko ang aking trabaho. Tumataas ang benta, masaya ang management, at nakakuha ako ng dagdag na sweldo. Kasama sa aking trabaho ang maraming paglalakbay, madalas kasama si Dan, na nakakapanabik. Bumisita kami sa mga bagong lugar, nakipagkita sa mga kliyente, nakipagnegosasyon sa mga deal, at nakipag-ugnayan sa mga executive. Kahit na wala ako sa bahay ng 3 linggo sa loob ng 4, ang karanasan ay kamangha-mangha. Madalas kaming magkasama ni Dan at naging malapit sa kabila ng aming pagkakaiba sa edad. Siya ay may asawa at may 3 maliliit na anak. Para maiwasan ang pag-aalala ni Alan tungkol sa aking mga paglalakbay, nagsinungaling ako na kadalasan ay naglalakbay ako ng mag-isa o kasama ang isa pang babae at binawasan ko ang aking relasyon kay Dan. Sa totoo lang, ako ay nabighani at naaakit kay Dan. Madalas kaming nakakahanap ng mga komportableng restaurant para sa hapunan, alak, at mahahabang usapan. Pagkatapos ng mga 6 na buwan, pagkatapos naming makakuha ng isang malaking order sa benta, nagdiwang kami sa isang espesyal na hapunan at champagne. Nang gabing iyon, ipinagtapat ni Dan ang kanyang pagmamahal sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko, at pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinundan ko siya sa kanyang silid. Magkasama kaming natulog ng gabing iyon. Kinaumagahan, nakonsensya ako ngunit ipinagpaliban ko ito bilang isang karanasang nararapat sa akin dahil hindi ko nagkaroon ng pagkakataong tuklasin ang mga relasyon noong ako ay bata pa. Natanto ko rin na nakalimutan ko ang 11 kaarawan ni Emma noong nakaraang gabi. Sa kabila ng konsensya, kinilala ko ang aking pagkasangkot habang si Dan ay nakangiti at pinisil ang aking kamay sa eroplano pauwi. Pagkauwi ko, muli akong nakonsensya. Tuwang-tuwa si Alan na makita ako pagkatapos ng 1 linggo, ngunit iniwasan ko ang kanyang mga yakap at halik. Nang gabing iyon, tinanggihan ko ang kanyang mga pagtatangka.
Sinasabing ako ay pagod, kahit na ako rin ay nananakit mula sa pagiging kasama si Dan. Iyon ang unang pagkakataon na tinanggihan ko si Alan. Ang aming relasyon, na nagsimula 18 buwan na ang nakalipas, ay nagpatuloy ng walang tigil. Sa paglipas ng panahon, nalampasan ko ang konsensya at itinago ang aking lihim kay Alan, emosyonal na humihiwalay sa kanya at sa aming mga anak na babae. Ang aking mga iniisip ay palaging tungkol kay Dan. Ang pagsisinungaling ay naging pangalawang kalikasan, at hindi na ako nakonsensya. Labis akong nahulog sa pag-ibig kay Dan at paminsan-minsan ay naiisip kong iwanan si Alan para sa kanya. Habang lumalawak ang aming kumpanya, mas madalas kaming naglalakbay ni Dan para sa trabaho. Kapag walang nakatakdang mga paglalakbay, lumilikha kami ng mga pekeng business trip. At nagpapalipas ng gabi sa isang kalapit na hotel. Nagbakasyon din kami ng magkasama, gamit ang mga komperensya bilang alibay. Maingat kami sa trabaho, palaging kumikilos ng propesyonal at hindi nagkikita ng mag-isa. Nakipag-ugnayan kami sa pamamagitan ng mga lihim na email account at hindi nagkikita sa aming bayan sa bahay. Nakipagtalo ako kay Alan tungkol sa aking demanding na boss at madalas na paglalakbay. Madalas niyang iminungkahi na humanap ng trabahong may mas kaunting paglalakbay, ngunit sinabi ko sa kanya na masyado akong natututo at kumikita ng maayos. Sa mga bihirang kaganapan sa trabaho kasama ang mga partner, naging maingat kami, maikling ipinakilala ang aming mga asawa bago makihalubilo sa iba. Walang naghinala ng anuman. Masaya si Alan sa aking tagumpay sa karera ngunit naiinis sa aking madalas na pagkawala, na nag-iiwan sa kanya upang pangasiwaan ang karamihan sa pagpapalaki ng bata bilang karagdagan sa kanyang trabaho sa IT. Kahit na mahal ko pa rin si Alan, naglalayo kami, at ang aming pagmamahal ay humina. Nakonsensya ako at nagsulat ng mental note na subukang bumawi sa kanya. Nagkaroon kami ng magulong simula sa buhay noong una, nagkaroon ng aming unang anak sa edad na 16, nagpakasal sa edad na 18, at nagkaroon ng isa pa pagkatapos noon. Sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagtutulungan, nagawa naming makapagtapos sa unibersidad, ako na may degree sa Information Technology at si Amy na may degree sa Commerce, habang pinalaki ang 2 anak na babae. Hindi namin pinansin ang mga paghihirap dahil mahal namin ang isa't isa ng labis. Nang makuha ni Amy ang kanyang unang propesyonal na trabaho pagkatapos ng pagtatapos ng mga 2 taon na ang nakalipas, labis siyang natuwa, at ipinagmamalaki ko siya. Sa wakas, pareho na kaming nagtatrabaho ng propesyonal, kumikita ng magandang sweldo, at maaaring magsimulang mag-enjoy ng isang normal na buhay na magkasama. Sa una, sinuportahan ko ang kanyang karera sa lahat ng paraan na kaya ko. Ngunit lalo akong nagdamdam sa mahabang oras na ginugol niya sa trabaho at sa dami ng paglalakbay na ginawa niya. Umalis siya sa bahay ng mga alas 7 ng umaga at karaniwang hindi umuuwi hanggang alas 6 o alas 7 ng gabi. Karamihan sa mga linggo, mawawala siya ng hindi bababa sa 1 o 2 gabi, kung minsan ay higit pa, at paminsan-minsan ay hindi siya umuuwi hanggang Sabado ng hapon. Kapag siya ay nasa bahay sa loob ng linggo, siya ay nagtatrabaho pagkatapos ng hapunan o umuupo lamang sa harap ng TV. Sa Sabado, siya ay natutulog ng matagal at pagkatapos ay pupunta sa pamimili. Sa linggo, siya ay pupunta sa gym sa umaga at pagkatapos ay manananghalian kasama ang kanyang mga kaibigan. Karaniwan siyang masyadong pagod upang lumabas kasama ako sa gabi. Hindi kami gumugol ng maraming oras ng pamilya na magkasama. Palagi siyang masyadong abala sa trabaho upang magbakasyon, kaya ang mga batang babae at ako ay madalas na nagbabakasyon nang wala siya. Napansin ko na ang kanyang karakter ay nagbabago. Ang mapagmahal na asawa at ina ay nawala, pinalitan ng isang makasarili, madalas na naiirita, at malayo na tao. Pagbabahagi ng aking kama. Sa tuwing susubukan kong banggitin ito, agad akong tatanggihan. Sasabihin niya na iyon ay imahinasyon ko lamang, o na siya ay pagod sa trabaho, o na siya ay nagsusumikap para sa amin, o na ang lahat ay maayos.
Nag-alala ako tungkol sa kung paano ito maaaring magwakas. Sa pagtatapos ng kanyang unang taon, kinailangan kong samahan siya sa isang Christmas party sa mansyon ng CEO. Doon ko unang nakilala ang kanyang boss, si Dan, at ang kanyang asawa. Nakipag-usap kami ng magalang ngunit maikli tungkol sa walang kabuluhan. Pagkatapos ay yumuko siya, at umalis sila upang makihalubilo. Dinala ako ng asawa ko sa iba at nagsimula ng pag-uusap sa iba pang mga empleyado. Kalaunan, naisip ko na medyo kakaiba, ang kanyang boss ay tila masyadong palakaibigan, kahit na medyo reserba, hindi ang higanti na inilarawan ni Amy. Ang asawa rin ni Dan ay napakagiliw din. Dahil si Amy ang kanyang executive assistant, naisip ko na magkakaroon kami ng higit pa sa magalang at pahaon na pag-uusap. Nadama ko rin na medyo tensyonado si Amy. Mayroon siyang ugali na magsalita ng napakabilis kapag siya ay kinakabahan, at ibinunyag nito siya. Naisip ko na kakaiba na siya ay kinakabahan sa paligid ng kanyang boss kapag sila ay nagtatrabaho ng malapit. Nakalilito ito sa akin. Kahit na nagtitiwala ako sa kanya ng lubusan, isinantabi ko pa rin ang isip na iyon para sa ibang pagkakataon. Sa sumunod na taon, naging abala ako dahil nagpasya akong simulan ang aking sariling kumpanya ng IT Consulting. Bukod pa rito, ako ay halos nag-iisang nagpapalaki sa aming mga anak na babae, kaya itinulak ko ang lahat ng mga alalahanin tungkol kay Amy sa likod ng burner. Ang buhay kay Amy ay isang pag-uulit ng nakaraang taon. Nagsimula siyang maglakbay ng mas madalas at naging mas malayo sa aming tatlo. Kamakailan, nagsimula kong mapansin na ang kanyang pag-uugali sa akin ay nagiging mapang mata at mapang uyam. Hindi siya nagpapakita sa akin ng pagmamahal, walang anuman. Paminsan-minsan lamang ako nakakatanggap ng isang bagay ng walang pagmamahal o pagiging malapit. Halata na gumuho ang aming relasyon. Sa pagtatapos ng taon, muli akong dumalo sa kanyang Christmas party ng mga empleyado. Ang aming pakikipag-ugnayan sa kanyang boss ay isang pag-uulit ng nakaraang pagpupulong. Pagkatapos, isang panandaliang kaisipan ang pumasok sa aking isipan na may itinatago siya. Sa unang pagkakataon mula nang magkita kami sa edad na 18, nagsimula akong magduda sa kanya. Mayroon bang ibang lalaki sa kanyang buhay? Halos nakalulula ang isipan. Nakipaglaban kami ng magkasama bilang isang koponan, nalampasan ang maraming hamon upang makarating kung nasaan kami ngayon. Hindi niya gagawin iyon, hindi ba? Ano ang dapat kong gawin? Hindi ako nagpunta sa sukdulan ng pagkuha ng isang pribadong investigador o pag-hack sa kanyang computer, ngunit nagsimula akong pagmasdan siya ng mas malapit. Wala akong nakita na kakaiba. Alinman sa iyon ay imahinasyon ko lamang, o siya ay napakatalino sa pagtatakip ng kanyang mga bakas. Alinman sa paraan, hindi maayos ang lahat sa pagitan namin. Sa palagay ko ay masyado lamang akong abala upang abalahin. Samantala, ang aking mga anak na babae ay mabilis na lumalaki. Marami kaming oras na magkasama at napakalapit, bagaman sa kasamaang palad, ang kanilang ina ay may kaunting oras para sa kanila. Ang parehong mga batang babae ay masugid na manlalaro ng soccer, kaya tuwing Sabado ng umaga sa panahon ng soccer, pumunta ako upang panoorin silang maglaro. Ito ang highlight ng aking linggo. Pagkatapos ng laro, kami ay lalabas para mananghalian sa isang lugar, karaniwan ay sa kanilang paboritong Japanese restaurant, at makipag-chat tungkol sa kung ano ang ginagawa nila. Napansin ko na halos hindi nila binabanggit ang kanilang ina. Pagkatapos, depende sa panahon, kami ay maglalakad sa beach, pupunta sa mga sinehan, o lalabas kasama ang mga kaibigan. Pagkatapos ng unang laro ng season ay natapos, lumapit sa akin si Emma, sinamahan ng isang bagong miyembro ng soccer team. Siya ay isang kaakit-akit na batang babae, matangkad, ganap na maganda na may malawak na ngiti, mahabang maitim na buhok, at malalim na maitim na kayumangging mga mata. Siya rin ay napaka-athletic at nakilala ang kanyang sarili sa kanyang unang laro kasama ang koponan ni Emma, nag-score ng 2 layunin. Hi, Daddy, ito si C.
Pwede ba akong pumunta at makipag-hangout sa kanya ngayong hapon? Hi, si. Ikinagagalak kitang makilala. Sige, Emma, basta hindi tatutol ang mga magulang ni si. Lumingon si si at sumigaw, Ma'am, pwede bang pumunta si Emma ngayong hapon? Ang babae, malinaw naman na ina ni Kali, ay lumingon at nagsimulang lumakad patungo sa amin. Holy crap, siya ang adultong bersyon ng kanyang anak na babae at talagang napakaganda. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Sophie at agad na pumayag na pumunta si Emma sa kanyang bahay sa hapon. Nag-chat kami sandali, ngunit hindi pa rin ako sigurado kung ano talaga ang sinabi ko. Alam kong nagbubulol ako ng hindi maintindihan. Pagkatapos nilang umalis, parehong bumungis-ngis ang aking mga batang babae sa aking kahihiyan at pagkatapos ay ngumisi sa isa't isa. Sa gabi, binanggit ni Emma na napakabait ni Sophie. Si Sophie ay nag-iisang ina mula nang mamatay ang ama ni Kali sa isang aksidente sa kotse mga 3 taon na ang nakalipas. Nag-iisang pinalaki ni Sophie si Si at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Tom, sa loob ng 11 taon. Ang katotohanan na siya ay isang nag-iisang ina ay talagang nakaagaw ng aking pansin. Nang sumunod na Sabado, habang pinapanood namin ni Lauren si Emma na naglalaro ng soccer, sumama sa amin si Sophie at ang kanyang anak at nagtanong kung pwede silang manood kasama namin. Mental kong inihanda ang aking sarili na makita siyang muli at determinado akong hindi magmukhang hanggal. Nag-chat kami sa panahon ng laro. Kamakailan lamang ay lumipat siya sa bayan para sa isang bagong trabaho at wala pang masyadong kakilala. Tuwang-tuwa siya na nagkaroon ng bagong kaibigan si kay Emma at kinumplemento niya ako sa aking magandang asal. Pagkatapos ng laban, nagtanong si Emma kung pwede bang pumunta si sa aming bahay. Sige, Emma, magiging maganda iyon kung okay lang sa iyo, Sophie. Sige, bakit hindi na lang pumunta si ngayon at mananghalian kasama namin? Gusto mo ba ng sushi? Oo, gustong-gusto ko iyon. Mahusay, ayos iyon. Sa katunayan, bakit hindi kayong 3 mananghalian kasama namin? Sabi ko, maraming salamat sa imbitasyon, Alan, ngunit hahadlangan ko ang iyong pamilya, kaya hindi ako pupunta. Medyo nalulula ako nang magsalita si Lauren. Hindi. Pakiusap, sumama ka, Sophie. Magiging maganda na kasama ka namin, at magkakaroon ako ng babaeng makausap para sa pagbabago. Hindi ka talaga makahahadlang, pakiusap, tumingin siya sa akin. Kung sigurado kang hindi ako makahahadlang, Alan, magiging kahanga-hanga iyon. Umiling ako at muling bumulong ng isang bagay na hindi maintindihan. Habang lumiliko kami upang maglakad papunta sa aming mga kotse, lumingon sa akin si Lauren na may ngisi at commendat. Ang pananghalian ay isang malaking tagumpay. Kami, na ang ibig sabihin ay halos ang 4 na batang babae, ay nag-chat ng halos 2 oras. Sa palagay ko ay natutuwa si Tom sa kumpanya ng isa pang lalaki, at nag-usap kami ng kaunti sa pagitan namin tungkol sa mga computer at soccer. Sa isang punto, narinig ko si Sophie na nagtatanong sa aking mga batang babae kung ang kanilang ina ay nanunood ng kanilang mga laro sa soccer. Nagulat ako sa sagot ni Lauren. Hindi kailanman. Hindi talaga siya interesado sa amin. Interesado lamang siya sa kanyang trabaho at sa kanyang sarili. Si Daddy rin ang aming ina. Siya lamang ang nagmamalasakit sa amin. Pumukaw ng mausisang tingin si Sophie sa akin. Sa natitirang bahagi ng soccer season, nakasanayan namin ang mananghalian ng magkasama pagkatapos ng bawat laro. Naging malapit na magkaibigan sina Emma at Si at nagpapalitan ng aming mga bahay pagkatapos ng laro at kung minsan pagkatapos ng paaralan. Kung minsan ay sama-sama rin si Tom kasama ang kanyang kapatid, ngunit mas madalas kaysa sa hindi, gusto niyang gumugol ng oras kasama ako. Madalas kaming naglalaro ng mga computer, sumisipa ng bola, o nagbibisikleta. Napansin ko rin na madalas na dumadaan si Lauren sa bahay ni Sophie, at minsan ay pumupunta silang dalawa sa pamimili at pagkatapos ay humihinto para sa kape at isang pag-uusap.
Napansin ko na hindi kailanman binanggit ng aking mga batang babae si Sophie sa kanilang ina, at hindi rin ako. Nagiging matatag na magkaibigan din kami ni Sophie. Dahil halos nag-iisang magulang ako tulad niya, mas madali para sa amin na tulungan ang isa't isa sa pagiging magulang. Pagkatapos ng pagtatapos ng soccer season, lalo kaming nagiging magkasama sa mga bata tuwing Sabado kapag pumupunta sila sa kanilang sariling mga field trip o upang bisitahin ang mga kaibigan kapag karaniwang wala ang aking asawa. Halos malaya ako, kaya lalo kaming ginugol ni Sophie ng oras na iyon sa kumpanya ng isa't isa, naglalakad, kumakain ng tanghalian, o nanunood ng mga pelikula. Inaasahan ko ang aming mga pagpupulong ng higit pa at napagtanto ko na umibig ako sa kanya. Sa kabila nito, hindi namin kailanman tinawid ang linya ng pagkakaibigan. Isang araw, habang umiinom ng kape kasama si Sophie, sinabi ko sa kanya na pinahahalagahan ko ang kanyang paggugol ng oras kay Lauren. Alam mo, hindi siya tumatahimik tungkol sa iyo kapag umuuwi siya. Sophie this, Sophie that. Tumawa ako. Well, at hindi tumatahimik si Tom tungkol sa iyo kapag pumupunta siya para makita ka. Alan this, Alan that, tumawa siya pabalik. Seryoso, kailangan niya ng lalaking figure sa kanyang buhay, kaya pinahahalagahan ko ang iyong paggugol ng oras kasama siya. Pagkatapos ay bigla siyang sinabi, patawarin mo ako sa pagiging blanco, Alan, ngunit tila halata na hindi maayos ang lahat sa pagitan mo at ng iyong asawa. Hindi namin kailanman tinalakay si Amy, maingat na iniiwasan ang paksa. Umupo ako ng tahimik sa loob ng mga 30 segundo. Ito ay isang tanong na matagal ko nang itinulak sa likod ng aking isipan at iniiwasang pag-usapan. Ang totoo, Sophie, kung hindi dahil sa mga batang babae, marahil ay matagal na akong nawala. Naging masama ang mga bagay sa loob ng ilang taon na ngayon. Sinubukan kong makipag-usap sa kanya ng maraming beses, ngunit tumama ako sa isang pader ng ladrilyo. Mahirap ang aming kasal mula sa simula pa lang. Sa palagay ko sinabi sa iyo ni Lauren kung paano kami nagpakasal ni Amy. Oo, at sinisisi niya ng kaunti ang kanyang sarili sa paglalagay sa iyo sa sitwasyong iyon. Alam ko, nakakabaliw, at sinasabi ko sa kanya na hindi niya kasalanan kahit kaunti. Binuksan niya ang mga floodgate para sa akin. Ginugol ko ang susunod na oras sa pagbuhos ng lahat ng aking kalungkutan kay Sophie. Sa pagtatapos, lumapit siya at binigyan ako ng isang malaking yakap. Ito ang aking unang tunay na babaeng yakap sa napakatagal na panahon. Nandito ako para sa iyo sa tuwing kailangan mo ako, Alan, alam mo iyon. Ginakap ko lamang siya ng mas mahigpit at hindi ko siya pinakawalan. Sa lalong madaling panahon ay natapos ang isa pang taon, at muling dumating ang taunang Christmas party para sa mga katrabaho ni Amy. Ang aking muling pakikipagkilala sa kanyang boss ay halos katulad ng nakaraang 2 taon. Sa pagkakataong ito ay nakaalerto ako. Bagaman tila mas komportable sina Amy at ang kanyang boss kaysa dati, may mali. Mayroon akong tiyak na hinala tungkol sa dalawang ito. Pagtapos ng gabi, nagpaalam si Amy para pumunta sa banyo. Pagkatapos ng 1 minuto, tumingin ako at napagtanto na walang pakundangan ding pumunta sa itaas ang kanyang boss. Nagpa siya akong sundan siya at umakyat sa itaas upang hanapin siya. Wala siya sa banyo, kaya tumingin ako sa buong malaking bahay. At malapit na akong lampasan ang nakabukas na pinto ng silid-tulugan nang marinig ko ang boses ng aking asawa sa loob. Maligayang Pasko, mahal. Sumagot ang isang lalaki, maligayang Pasko, aking pag-ibig. Sumilip ako sa siwang ng pinto at nakita ko si Amy at ang kanyang boss na naghahalikan ng masidhi na magkayakap sa isa't isa. Mabilis akong umatras sa gulat. Bumaba ako sa hagdan na nag-iisip kung ano ang gagawin. Ako ay lampas sa galit, pakiramdam ko ay patay na ako sa loob. Wala akong temper, kaya sa halip na isang agarang paghaharap, pinakalma ko ang aking sarili at nagpa siya na mag-imbestiga at gumawa ng isang plano. Una, bumalik si Amy pagkatapos ng ilang sandali, medyo hingal,
at ginugol ang natitirang bahagi ng gabi na nagpapanggap na ako ang kanyang mapagmahal na asawa. Ako naman, nagpanggap na walang nangyari. Sapit ng bisperas ng bagong taon, habang natutulog si Amy, pinasok ko ang kanyang telepono at laptop. Dapat mas naging maingat si Amy. Ang pagtatago ng ebidensya sa iyong personal na computer, kahit na ito ay nakatago ng mabuti, ay hindi masyadong matalino kung ang trabaho ng iyong asawa ay computer hacking. Natupad ang pinakamasama kong mga pangamba. Mayroong bakas ng ebidensya sa kanyang trabaho, personal, at lihim na mga email account. Si Amy ay nasa isang pangmatagalang relasyon sa kanyang boss na nagsimula mahigit 2 taon na ang nakalipas. Natuklasan ko rin ang mga litrato at video na nagpapakita ng lalim ng kanyang pagtataksil. Mula sa kanilang mga korespondensya sa email, napagtanto ko na napag-usapan pa nga nina Amy at Dan ang pag-iwan sa kanilang mga kapareha upang magsama. Tila interesado siya, ngunit mas maingat ang kanyang kalaguyo. Ako talaga ay isang walang muwang na asawa. Nag-install ako ng isang palihim na surveillance program sa kanyang telepono at laptop. Maaari kong subaybayan ng malayuan ang bawat elektronikong at pisikal niyang galaw kung gugustuhin ko. Malinaw na tapos na ang aking kasal. Ngayon kailangan kong mapanatili ang kustodiya ng aking mga anak na babae at protektahan ang aking negosyo at pananalapi. Sa bagong taon, kumonsulta ako sa isang abogada sa diborsyo. Sinabi niya sa akin na ang mga diborsyo ay no fault, kaya hindi ka maaaring magsampa ng kaso para sa infidelity. Gayunpaman, sa isang kaso ng kustodiya ng bata, kapag ang mga bata ay umabot na sa 14, mayroon silang karapatang magpasya kung aling magulang ang gusto nilang tirahan pagkatapos masira ang kasal. Nagkaroon din siya ng estratehiya upang protektahan ang aking kumpanya mula sa mga financial payouts. Si Emma ay magiging 14 sa loob ng 6 na buwan. Hanggang noon, makakayanan kong makipamuhay kay Amy. At iyon ay nagbigay sa akin ng oras upang maghanda. Kailangan kong itago ang lahat kay Amy. Sinabi ko kay Sophie ang aking natuklasan, at umiyak siya. Hindi ito inaasahan. Akala ko ako ang dapat na pinakamasama at nangangailangan ng yakap. Niyakap ko siya sandali habang umiiyak niyang sinabi sa akin na ang kanyang asawa ay naging homicidal. Nagmamaneho kasama ang kanyang sekretarya nang halungkatin niya ang kanyang mga gamit pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Natuklasan niya na nagkaroon sila ng relasyon. Dahil dito, mas naging mahirap ang kanyang pagkawala. Nang gumaling siya, nag-usap pa kami, at sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking mga plano na iwan si Amy. Ngumiti siya at hinikayat akong isakatuparan ang aking mga plano. Una kong kinumbinsi ang aking asawa na dahil pareho kaming kumikita ng malaki ngayon, dapat naming ibenta ang aming maliit na bahay at umupa ng mas malaking lugar habang naghahanap kami ng bahay na pinapangarap namin. Gagamitin namin ang pera mula sa pagbebenta upang magbigay ng down payment sa isang bagong bahay. Agad siyang sumang-ayon. Mabilis na naibenta ang aming bahay, at umupa kami ng isa pang lugar sa malapit. Ako ay isang tenant sa isang lease sa loob lamang ng 6 na buwan. Labis na akong nasusuka sa pakikibahagi ng kama kay Amy kapag siya ay nasa bahay. Nang lumipat kami sa inuupahang bahay, nagkaroon ako ng matinding sipon. Ginamit ko iyon bilang dahilan upang lumipat sa bakanteng silid upang hindi ko siya kailangang katulag. Hindi na ako bumalik, at hindi siya kailanman nagkomento tungkol dito. Baka hindi niya napansin, o baka nagustuhan niya lang ito. Pagkatapos, kinausap ko ang aking ama, na pinagkatiwalaan ko rin, na magsimula ng isang bagong IT company na siya mismo ang nagmamay-ari. Ako lang ang kanyang empleyado. Pagkatapos ay isinara ko ang aking sariling kumpanya at sinimulan kong patakbuhin ang aking negosyo sa pamamagitan ng kanyang kumpanya. Ang lahat ay napupunta ayon sa plano hanggang sa nakasalubong ko ang isang napakataranta at takot na si Lauren. Si Lauren ay nakikipag-date sa kanyang unang boyfriend, at agad kong naisip na siya ay buntis, tulad ng nangyari sa kanyang ina. Dad, mahirap para sa akin na sabihin sa iyo ito, ngunit ang mom ay may relasyon sa kanyang boss.
Nagulat ako na alam niya at hindi makapagsalita sa loob ng ilang sandali. Talaga? Ano ang nagpapaisip sa iyo niyan? Well, pagkatapos naming lumipat, bumalik kami ni Emma sa aming lumang bahay upang kunin ang ilang mga bagay na nakalimutan niya. Naroon sina Mom at ang kanyang boss. Well, medyo kakaiba iyon, ngunit hindi nito pinatutunayan ang anuman, sabi ko. Alam ko ang tungkol sa kanilang relasyon, Lauren. Matagal ko nang alam. Kung gayon, bakit hindi mo gawin ang isang bagay tungkol sa babaeng manloloko na ito? Nakita rin siya ni Emma. Oo, tinawag ko si Emma, na nagtatago sa malapit, at nahihiya siyang pumasok sa silid. Niyakap ko silang dalawa ng mahigpit. Alam ko kung gaano kasama para sa kanila na makita ito, lalo na ang batang si Emma. Maaari bang panatilihin ninyong dalawa ang isang malaking lihim? Tumango sila. Plano kong iwanan ng iyong ina sa lalong madaling panahon. Naghihintay lamang ako hanggang sa mag-14 si Emma upang kayong dalawa ay legal na makapili kung sino ang titirahan. Sabay silang sumigaw. Hindi magiging madali ang panatilihin ang lihim na ito, ngunit hanggang noon, hindi tayo dapat gumawa ng anumang bagay upang alertuhan ang iyong ina. Ngumiti ng pabulong pagkatapos, hiniling ko kay Sophie na makipag-usap kay Lauren. Mayroon na siyang unang boyfriend ngayon, at ayaw kong sundan niya ang mga yapak ng kanyang ina. Sa kabutihang palad, hindi madalas nagpapakita si Amy, kaya makakayanan namin ang kanyang paminsan-minsang presensya at mapanatili ang aming lihim. Mas nagustuhan pa namin ito kapag wala siya sa bahay. Sa pagkaalam na malapit na ang katapusan, mas maraming oras ang ginugol namin kasama si Sophie at ang kanyang dalawang anak, madalas na naglulunch sa mga bahay ng isa't isa o lumalabas ng sama-sama. Isang Biyernes ng hapon, nang sinasabing nasa isang conference ang aking asawa buong weekend ngunit talagang kasama niya ang kanyang boss sa hotel, sinabi ni Lauren, "Daddy, magbababysit ako kay Sophie ngayon." Oh, talaga? Anong ginagawa niya? Pupunta sa hapunan kasama ang isang lalaki sa Brazier Paris, alam mo, ang klaseng French restaurant sa bayan. Agad kong naramdaman ang tunay na paninibugho at sinubukang hindi ipakita ito. Tumingin sa akin ang aking anak na babae na may maawang ekspresyon sa Amy. Kinabukasan, nagpakita ako sa dati naming tinitirhan na may dalang folder ng mga papeles. Sinalubong ako ng isang Amy na galit pa rin, kasama ang kanyang matalik na kaibigan, si Claire, isang abogadong hindi ko kailanman nagustuhan. Nakita ko ang mga lumang email kung saan hinikayat ni Claire si Amy na ipagpatuloy ang relasyon sa mga unang araw noong nakukonsensya si Amy at nag-iisip tungkol sa paghihiwalay. Naupo ako sa mesa nakaharap silang dalawa. Si Claire ang tila tagapagsalita, at ang pag-atake ang pinakamahusay na depensa. Sinimulan niyang sabihin sa akin ng mahaba kung gaano ako kaprik at kung gaano kahusay na asawa at ina si Amy, kung paano ko siya pinagsamantalahan habang wala siya at nagsusumikap para sa pamilya, kung paano ko dapat siyang magmakaawa na bumalik, kung hindi ay lilimaysin niya ako sa diborsyo, kukunin ang mga bata at hindi ko na sila makikita muli. Kayong mga ipokrito. Matapos kagabi, tila nagpasya sila na kung alam ko ang tungkol sa relasyon niya sa kanyang boss, dapat ay binanggit ko na ito. Nanatili akong malungkot, humihingi ng paumanhin at nagtatanong na ekspresyon sa aking mukha. Amy, napagtanto ko kung gaano ito kasakit sa iyo, ngunit nagulat ako na galit ka. Sa loob ng mahabang panahon, hindi ko naramdaman na talagang mahal mo ako. Ikaw ay pisikal at emosyonal na wala sa aming pagsasama sa nakalipas na 3 taon. Kalokohan iyan, Alan. Siyempre, nandito ako. Alam kong nagsusumikap ako, na madalas na nagpapalayo sa akin sa aking trabaho, ngunit ginawa ko ito para sa atin. Kung gayon, sabihin mo sa akin, Amy, kailan ang huling beses na nagtalik tayo? Nanatiling tahimik si Amy. Masasabi ko sa iyo, 3 taon na ang nakalipas. Oo, mayroon tayong pisikal na pakikipag-ugnayan ng napakabihira, ngunit ang pinag-uusapan ko ay ang pagtatalik. Masasabi ko sa iyo ang eksaktong petsa ng huling pagkakataon.
Natatandaan mo 3 taon na ang nakalipas, wala ka sa bahay dahil sa business trip at nakalimutan mong tawagan si Emma sa kanyang ika-11 kaarawan. Sinubukan kanyang tawagan ng maraming beses sa buong gabi, ngunit hindi siya nakakonekta. Nalungkot siya. Naaalala ko ng mabuti dahil ang kaarawan ni Emma ay 2 linggo na ang nakalipas nang wala ka sa bahay dahil sa business trip, at nakalimutan mo siyang tawagan ulit, kaya naisip ko na ito ay isang masamang anibersaryo para sa atin. Ibinato niya sa akin ang isang nagkasalang tingin. Mula nang umuwi ka mula sa biyaheng iyon 3 taon na ang nakalipas, kahit papaano ang aming relasyon ay hindi na naging pareho. Napagtanto ko mula sa kanilang mga mukha na tumama ako sa target. Mukha silang hindi komportable at nagkatinginan sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, Amy, natutulog na tayo sa magkahiwalay na silid sa loob ng halos 6 na buwan ngayon. Parang hindi ka naman nababahala. Hindi ko matandaan ang huling beses na lumabas tayo ng magkasama o nagbakasyon. Parang ginugugol mo ang iyong mga bakasyon sa trabaho. Pareho silang nagulat. Kapag nasa bahay ka, wala ka rito kasama ako at ang iyong mga anak. Napangiti ako sa loob habang pinapanood ko silang nagkukunot ng noo sa kanilang mga upuan. Anyway, Amy, pasensya na, pero magpapatuloy na ako sa aking buhay, at umaasa ako para sa kapakanan ng mga bata na mapapadali natin ang ating paghihiwalay hanggat maaari. Ang pagbabalikan ay talagang imposible. Sino siya? Kilala ko ba siya? Nakilala mo na ang kanyang anak, si C, ang matalik na kaibigan ni Emma ng ilang beses. Ang kanyang ina, si Sophie, at nagkakilala ako sa Sabado ng soccer noong nakaraang taon at naging magkaibigan. Sa tingin ko lumago ang aming pagkakaibigan hanggang sa napagtanto namin na mahal namin ang isa't isa. Nagkaroon kami ng relasyon at kamakailan ay nagpasya na magsama. Bago pa sila makapagsalita, inilapag ko ang isang malaking index folder sa mesa. Nagtipon ako ng ilang dokumento at impormasyon para sa iyo. Ang Tab A ay ang kasunduan sa paghihiwalay na inihain ko sa korte 2 linggo na ang nakalipas. Ang Tab B ay ang petisyon sa diborsyo na kailangan mong pirmahan. Kung mas maaga kang pumirma, mas maaga tayong makakapagpatuloy. Ang Tab C ay ang panukalang financial settlement. Ang Tab D ay ang bagong lease sa bahay na ito. Ang lease ay magtatapos sa loob ng 3 linggo, kaya kailangan mong i-renew ito sa iyong pangalan kung gusto mong manatili. Ang Tab E ay naglalaman ng lahat ng utility contracts. Nagbigay ako ng abiso na wakasan ang mga kasunduan sa loob ng 3 linggo. Kung gusto mong manatili, kailangan mong i-renew ang mga ito sa iyong pangalan. Ang Tab F ay may mga bank statement. Nag-withdraw ako ng 60% ng mga pondo mula sa aming mga joint account. Ang mga credit card sa iyong pangalan ay pag-aari mo na ngayon. Sa wakas, ang Tab G ay isang pansamantalang utos ng korte para sa kustodiya at sustento ng bata. Nagpasya ang mga bata na tumira sa akin, kaya ang kustodiya ay hahawakan ko. Ang sustento ng bata ay babayaran ng direkta mula sa iyong sweldo sa trabaho. Nagulat sila na handa na ako. Nagsimula si Claire, "Ucrip, pinaplano mo na ito ng matagal na. Hindi ka makakaligtas dito. Kukunin namin ang iyong IT company, ang iyong mga anak, at ang iyong pera." Well, pinaplano ko na ito mula pa noong Pasko. Nagkaroon ako ng epiphany sa Christmas party ng iyong staff, Amy. Napagtanto ko na tapos na sa pagitan natin, at oras na para kumilos. Pinanood ko si Amy na nagtatangkang alalahanin kung ano ang nangyari doon. Kung gayon, ang pagbebenta ng bahay para bumili ng iba ay isang panlilinlang, sabi ni Claire. Ngumiti lang ako. Para naman sa panloloko sa akin, Claire, wala akong kumpanya na aagawin. Isinara ko ito ilang buwan na ang nakalipas. Nagtatrabaho ako para sa ibang tao ngayon. Bumili ako ng bagong bahay para tirahan ni Sophie pagkatapos kong maghain ng legal separation, kaya hindi ito isang asset sa aming pagsasama. Dahil mayroon akong legal custody ng mga bata,
Maaari kong gamitin ang 60% ng pera mula sa pagbebenta ng bahay para bumili ng bagong tahanan, kaya hindi ako sigurado kung ano talaga ang magagawa mo, Claire. By the way, kung magsasagawa ka ng pananaliksik sa mga batas ng estado, malalaman mo na kapag ang mga bata ay naging 14 na taong gulang, maaari nilang piliin kung sino ang gusto nilang tirahan. Pinili nila ako. Wala ka talagang silbi, Alan. Siguro ay nilalason mo ang isipan ng mga bata laban kay Amy. Hindi ko gagawin iyon, hindi ako ganoong uri ng kontrabida. Anyway, kahit na naisip kong dapat ko silang lasunin, hindi na kinakailangan. Ginawa ito ni Amy sa kanyang sarili, dahil pinabayaan niya sila sa nakalipas na 3 taon. Marami kang gagawin sa kanila, Amy, para maibalik sila. Mahalaga para sa kanilang kapakanan na magkaroon sila ng magandang relasyon sa kanilang ina. Hindi niya pinabayaan sila. Siya ay isang mabuting ina. Hindi iyon ang iniisip nila, Claire. Halos wala siya sa kanilang buhay sa loob ng maraming taon, Amy. Tanungin mo ang iyong sarili kung sino ang nagpapakain sa kanila. Sino ang nagdadala sa kanila sa sports? Sino ang naghahanda ng kanilang pananghalian sa paaralan? Sino ang tumutulong sa kanila sa kanilang mga takdang aralin? Sino ang bumibili ng kanilang mga damit? Sino ang laging nakakaalala ng kanilang mga kaarawan at bumibili ng mga regalo? Sino ang nakikipag-movie sa kanila? Kanino sila lumalapit kapag may problema? Sino ang tumulong sa kanila na malampasan ang kanilang unang regla? Sino ang nagbibigay sa kanila ng pagmamahal at pagmamahal? Maaari akong magpatuloy at magpatuloy. Natahimik si Amy. Halata na nahihirapan siyang tanggapin ang nangyari. Hiniling sa akin ng mga bata na kung maaari mo silang makita bukas ng umaga ng 10 AM sa beachside cafe. Ideya ko talaga ito dahil ayaw talaga nilang makipagkita sa iyo. Sasabihin ko sa kanila na okay lang, tumango lang siya. Iniwan ko silang dalawa at bumalik sa aking pamilya. Kinabukasan, sinabi sa akin ng mga bata na pinagsasabihan ako ni Amy at hinihiling na tumira sila sa kanya. Sa kalaunan, nagpaalam ang mga bata para magpunta sa banyo at tahimik na umalis. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto niyang makipagbati. Naging walang pakialam siya sa akin sa loob ng maraming taon. Siguro isa lamang akong maginhawang babysitter at housekeeper para sa kanya. Nang sabihin sa akin ni Alan na aalis na siya para sa ibang babae, lubos akong nagulat. Akala ko mahal niya ako sa kabila ng ilang pagtatangka na makipagbati ayaw niyang makipag-usap sa akin at nakikipag-ugnayan lang kami kapag ipinagpapalit ang aming mga anak na babae para sa mga pagbisita ang aking mga anak na babae ay hayagang pag-alit na ginagawang hindi kasiya siya ang mga pagbisita sila ay masayang tatakbo sa kanilang bagong madrasta na ikinagalit ko sa huli sinabi ko sa kanila na huwag nang pumunta maliban kung gusto nila nakita ko ang aking buhay na patuloy na gaya ng dati ang aking kasintahan sa daan at ang aking asawa sa bahay isang malaking pagkabigla at emosyonal na dagok ang pag-alis ni Alan sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na tama siya. Ako ay isang absent na asawa, na itoon ang lahat ng aking pagmamahal at emosyonal na enerhiya kay Dan sa nakalipas na 3 taon, na halos walang iniiwan para kay Alan. Nakapagtataka na nanatili siya ng ganito katagal. Dahil hindi ko kayang bayaran ang aking bahay at sustento ng bata, lumipat ako sa isang maliit na apartment, na gumugol ng mga gabi na nag-iisang nanonood ng TV at kumakain ng takeout. Nagbago ang ugali ni Dan nang iwan ako ni Alan, naging abala siya sa kanyang pamilya para makipag-usap sa akin, na nagpapadala sa akin sa mga biyahe sa negosyo ng nag-iisa at sinasabi na kaya kong pangasiwaan ang mga kliyente. Kumupas ang aming emosyonal na koneksyon. Pagkaraan ng 6 na buwan mula nang matapos ang aking kasal, ipinahayag ni Dan na lilipat siya sa ibang lungsod para sa isang bagong trabaho. Umiiyak akong hiniling sa kanya na huwag na niya akong kontaken. Bigla, ako ay isang diborsyadong babae. Hindi ko maiwasang isipin ang linya mula sa isang kanta ni Joni Mitchell, hindi mo alam kung anong mayroon ka hanggang sa mawala ito. Hanggal kong naisip na kaya kong makuha ang lahat. Si Alan ay kasama na ngayon ng isang magandang babae na imposibleng kamuhian,
At siya ay nagniningning sa kaligayahan, katulad noong bata pa kami. Ang aking mga magulang, ang aking mga anak ay mas masaya rin. Tinatrato si Sophie bilang kanilang ina at nakikita ako bilang isang nakakainis na labi ng kanilang nakaraan. Napakasakit nito. Dumating ako sa pinakamababang punto nang magreklamo ako sa aking mga anak tungkol sa aking sitwasyon, at tiningnan ako ni Lauren ng malamig. Kaya iniwan mo ang iyong ama pagkatapos ng lahat. Alam kong hindi ako perpektong asawa at naging pabaya. Ngunit iniwan niya ako para sa ibang babae, nanay. Iniwan ka niya dahil nagkaroon ka ng relasyon sa iyong boss sa loob ng 3 taon. Ang ekspresyon sa aking mukha ay nagsabi ng lahat. Nahihiya ako. Alam ni Alan sa lahat ng oras ngunit walang sinabi. Ang gulo ng aking buhay. Nawalan ako ng isang mabuting asawa at ang aking mga anak na babae. Ayon sa kanyang sinabi, pinayuhan ni Alan ang aming mga anak na babae na makipag-ugnayan sa akin. Unti-unti, nagsimula silang bumisita ng kusang loob at kung minsan ay natutulog. Isang gabi, habang hinahatid ko ang mga bata sa kanilang bagong tahanan, hiniling ko kay Alan na makipag-usap. Lumabas kami ng kotse, at hinarap ko siya. Sinabi sa akin ni Lauren na alam mo ang tungkol sa amin ni Dan. Pasensya na, Alan. Naging mabuti kang asawa, at hindi mo ito nararapat. Naging makasarili ako at nakuha ko ang nararapat sa akin. Tumango siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na alam mo, Alan? Baka napigilan mo ako sa oras. Noong nalaman ko, huli na. Kailan mo nalaman? Nahuli ko kayo ng iyong boss sa Christmas party sa opisina noong nakaraang taon. Pagkatapos noon, nagsagawa ako ng ilang pagsasaliksik at nalaman ko ang lahat. Aminado ako, natuwa ako nang ma-stalk ka sa bali ng mag-isa. Oh, Diyos ko, miserable ang nararamdaman ko. Bakit hindi mo ako kinumpronta? Galit ako at gusto kong maramdaman mo ang aking sama ng loob. Nalaman ko na hindi ka ang unang sekretarya na nakatulog ng iyong boss. Mayroon siyang kasaysayan ng paggamit at pagtatapon ng mga babae. Napagpasyahan ko na ang pinakamahusay na paraan upang parusahan ka ay ang manahimik at hayaang mangyari ang mga bagay-bagay. Kung gumawa ako ng eksena, maaaring hiwalayan siya ng kanyang asawa, na magpapalaya sa kanya upang makasama ka. Naisip ko na mas masama ang iyong mararamdaman kung iisipin mong iniwan kita para sa ibang babae. Perpektong gumana ang iyong diskarte. Ang gulo ng aking buhay. Humihingi ako ng paumanhin na nasaktan ka ng labis. Well, kaunting paumanhin. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, kasalanan ko. Kung nagawa mo ang ginawa ko, tatalikuran kita. Sa pagbabalik tanaw, naakit ako ng excitement at naging umaasa dito. Sinubukan kong huminto noong una, ngunit huli na. Naging obsessed ako at nakalimutan kita at ang aming mga anak sa loob ng ilang panahon. Hamupa na ang aking galit. Pinapatawad na kita ni Amy. Naging philosophical na rin ako tungkol dito. Kung tutuusin, hindi ako makakasama kay Sophie ngayon kung hindi ka nagtaksil sa akin. Oo, alam ko. Iyon ang pinakamasakit. Sophie, sa tingin ko hindi ka isang masamang tao. Gumawa ka ng malaking pagkakamali, ngunit siya ay isang bihasang manipulator. Hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na ganap na maging mature at maranasan ang normal na buhay ng teenager, kasama na ang pakikipag-date at pag-alam kung sino ang gusto mong makasama. Vulnerable ka, at sinamantala ka ng iyong boss. Tama ka siguro, Alan, pero bakit mo kailangang sabihin sa mga bata ang tungkol sa kanya? Napakasakit nito. Hindi nakapagtataka na kinamuhian nila ako. Hindi ko sinabi sa kanila, Amy. Nalaman nila mismo. Bumalik sila sa dati naming bahay nang hindi inaasahan at nahuli ka sa living room, natatandaan mo. Pagkatapos naming lumipat, hindi ko maalala noong una, pagkatapos, naalala ko nang may kasamang sindak. Ano ang nakita nila? Halos lahat, maging si Emma. Ikinwento ito ni Lauren sa akin ng detalyado. Natahimik ang aking katawan sa kahihiyan, at napaluha ako, na yamakap sa nakakaaliw na yakap ni Alan.
Hinawakan niya ako ng mahigpit. Inaaliw ako habang humihikbi ako sa kanyang dibdib. Sa kalaunan, binuhat niya ako sa loob at inihiga ako sa sopa. Si Sophie at ang lahat ay naging mabait at suportado, na humihimok sa akin na manatili at sumama sa kanila para sa hapunan. Nakikita si Alan na masaya sa kanyang bagong pamilya. Naramdaman ko ang bigat ng aking mga pagkakamali habang lumalabas ako papunta sa kotse noong gabing iyon. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa aking mga balikat. Amy, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Hinarap namin ang mga hamon mula sa murang edad, naging mga magulang at nakatuon sa isa't isa. Ang aming kasal na tumagal ng 14 na taon ay isang testamento sa ating dalawa. Tingnan ang mga positibo. Ang aming mga pagkakamali ay nagdala sa amin ng 2 kahanga-hangang anak na babae, isang pamana na hindi kailanman maaalis. Tama ka, Alan. Sa pagsasalita tungkol sa mga pagkakamali, nakagawa ako ng isa pa. Buntis si Sophie, kaya magpapakasal kami ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Mukhang madalas kang gumawa ng mga pagkakamali. Mabuti kang tao at isang mabuting asawa, Alan, mas mabuti kaysa sa nararapat sa akin. Nais ko sa iyo ang lahat ng mabuti. Niyakap ko siya at hinalikan ang kanyang pisngi bago umalis, na nakaramdam ng panghihinayang. Bakit ko siya pinatawad ng ganoon kadali? Sa ilang kadahilanan, dahil ang pagkapit sa galit ay maaaring ubusin ka at gawin kang mapait, dahil tinitiis niya ang isang uri ng parusa sa pamamagitan lamang ng pagkakita sa akin kay Sophie, mayroon pa ring nananatiling ugnayan sa pagitan namin sa kabila ng lahat. Bagaman noong una ay gusto kong parusahan si Amy, ang aking tunay na paghihiganti ay nakatuon sa kanyang boss, si Dan, na umagaw sa kanya mula sa akin. Hinak ko ang kanyang computer at ipinadala sa kanya ang isang email na nagpapanggap na si Amy, na naglalaman ng isang nakatagong Trojan horse na nagbigay sa akin ng ganap na access. Natuklasan ko ang ebidensya na siya ay nag-embezzle mula sa kanyang dating at kasalukuyang mga employer. Nakatipon ako ng malaking katibayan at ipinadala ito ng hindi nagpapakilala sa parehong mga kumpanya at sa mga awtoridad. Sa kanyang paglilitis, umamin siya at nakatanggap ng 7 taong sentensya sa bilangguan. Sa buong paglilitis, nanindigan ang kanyang asawa sa kanya, ngunit pagkatapos kong ipakita sa kanya ang mga nakakasakit na katibayan ng kanyang maraming relasyon, winakasa niya kaagad ang kanilang relasyon. Upang makumpleto ang aking paghihiganti, binisita ko si Dan sa bilangguan. Sa una, hindi niya ako nakilala. Hi, Dan, nagkita na tayo dati. Ako ang ex-husband ni Amy. Ano ba ang gusto mo, prick? Upang maghatid ng isang mensahe. Ang una ay mula kay Amy. Ipinapaabot niya ang kanyang pagbati at umaasa na nasisiyahan ka sa iyong bagong tirahan, na tinulungan kitang manirahan ng personal. Ano? Dapat ay nag-hire ka ng mga profesional upang i-encrypt ang iyong computer. Tumagal lang ako ng 15 minuto upang i-unlock ang lahat pagkatapos kong i-hack ito. Hindi ko maiwasang i-forward ang lahat sa pulis. Pagkatapos niyang tapusin ang pagmumura sa akin, nagpatuloy ako, gayon din, sana ay hindi ka nagalit. Ngunit bumisita ako sa iyong asawa at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga nakakakompromisong larawan at video na natagpuan ko sa iyo at sa iyong mga kabit. Hindi na kailangang sabihin, galit na galit siya. Iginigiit niya na maghiganti, at hindi ko matanggihan. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi sapat siya sa iyo. Kalokohan. Gusto niyang ipakita ko sa iyo ang mga ito. Ikinakalat ko ang mga larawan sa harap niya. Na-photoshop sila, ngunit hindi niya alam iyon. Sinabi niya na sabihin sa iyo na hindi na siya bibisita sa iyo dito, at hindi mo na makikita ang iyong mga anak. Ibinigay ko sa kanya ang pangalan ng aking abogado na hahawakan ang kanyang diborsyo mula sa iyong sorry bomb. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay walang katumbas. Oo, ang paghihiganti ay isang pagkaing pinakamagandang pagsilbihan ng malamig.